mahilig ho sa karneng baboy. Oo. Tingnan natin kasi Sa Marikina Market. magkano na ngayon ang kilo? Tingnan natin. Tumaas na naman. Oo, Kausapin nga natin ang tingnan grupo bakit ng... ba ang saan ba yung ugat ng bakit mahal? yan. Yung Pork Producers Federation of the Philippines, chairman po nito, ating kausapin si AGA Party List Representative ni Canor Briones. Congressman, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double B, Radyo na TV pa. Good morning, sir. Gandang umaga, Double Weng. Yes, Salamat sir. sa oras. Gandang umaga sa lahat na inyong mga... Salamat po sa Taga-subaybay. oras ka, Representative Nicanor Briones. Sir Nick, bakit mataas ang presyo daw ng baboy na lokal sa mga pamilihan? Isa naman ang talagang dahilan kung bakit ang ating fresh na karneng baboy o lokal Mm. ay mahal dahil siyempre kulang ang supply kaysa sa demand ng mga may gusto ng sariwang karne. Yan dahil sa pagtama ng paulit-ulit na African swine fever, yung outbreak. Especially nung last year, nung tag-ulan, July, August, September, yan, napakadami ng mga tinamaan ng ASF. Kaya ang epekto niyan ay ito, medyo kulang ang ating supply ng lokal na baboy. Pero di po ba nag-aangkat tayo ng May mga baboy? import, oo. Oo, at yun ay mas mura kumpara sa lokal. Hindi po ba nababalanse nun yung sa pangangailangan natin para at saka yung pagpapatatag ng presyo ng baboy sa mga palengke? Ayan, tama ka. Kung wala niyan, lalong grabe. Pero dahil saturated na, yung nangangailangan ng imported na karning baboy, yung gaya halimbawa ng mga kantin, restaurant, yung mga caterer. Yan, yung pag may handaan ka na marami ang iyong Kailangan. ang binibili nila yung imported na 15 kilos isang karton. Totoo yun. Merong 180 pesos yung adobohin ang isang kilo. Yun ang mga apritadahin, yung laman ay 229 pesos. Oh, mura. Yan, wala sa freezer yun. Kung meron lang isang lugar na pinagdadalahan sa umaga, and then meron ng mga bibili, may mga order na sigurado yun. Kaya ibig sabihin, yun yung mga nangangailangan na imported. Pero yung mga sariling gamit sa bahay, gusto nila talaga yung sariwa dahil mas masarap, malinamnam. Yes, oo. Pag inihaw mo, inadobo mo, minudo, kung ano man luto, sinigang, napakasarap naman talaga ng sariwang karne. Mapunta tayo doon, ho. Ano bang solusyon natin ho dyan? Nakikita ho ninyo, hindi na ito paulit-ulit na lang na nangyayari. Oo. Para sa cycle na lang, Sir Nick eh. Hindi pa tapos ang ASF natin, Oo. di ba? Kaya Akala ko, tama medyo ka. marami na tayong mga biosecurity Totoo yan. na pinatutupad. Hindi kaya ng biosecurity. Ang kailangan natin bakuna. Ayun. Yung ASF vaccine, yung AVAC, tested na magaling. And then nagkaroon na ng genome sequencing sa UP, yun ang pagkakaalam ko, ay tama yung AVAC doon sa tumatama na type 2 o T2 na ASF. So, kailangan may roll out agad na commercial use yan. At hindi ko malaman, ang tagal magdesisyon ng FDA. Oy. Kailangan natin yan. Magtatagulan na naman. Double wing. Oo nga po. So ang problema sa under sa DOH to ang FDA. Tama. Pero pag hindi pa rin sila kumilos itong June, sa July, mawawala na sa kanila kapangyarihan kapag pinirmahan ng presidente yung bagong batas na regulasyon ng mga veterinary drugs, biologics, katulad ng mga vaccine para sa alagang hayop, ay mapapabalik na sa BAI, sa Department of Agriculture, yung Bureau of Animal Industry. Opo. Dahil meron kaming ipinasa na ang tawag ay Animal Industry Development Competitiveness Act. Ayan ay priority bill ng ating Pangulo, pasado na sa Kongreso, Senado, third reading, na-ratify na. For signature na lang ng tatlo. Si Speaker Martin Romualdez, si Escudero, yung ating Senate President, at saka si President BBM. At hindi lang
ay iyan ang napakaganda dyan sa batas na yan. Tayo ay isa sa principal author and sponsor. Ang batas na yan ay magbibigay ng malaking pondo sa livestock, poultry, and dairy industry. Yung lahat ng taripa na nakukolekta sa mga importation ng live and karne ng baboy, manok, baka at dairy ay iipunin yung taripa, aabot ng 20 billion minimum, na lampas ng 30 billion. Every year, pupunta yan sa pondo ng livestock, poultry, dairy for 10 years. Yan, ganyan ang magandang balita para sa ating mga mag-alaga ng hayop, pambili ng bakuna, pambayad sa tatama ng ASF, Okay. saka kung ano-ano pa. Kung Briones, kung halimbawa po na hindi agad, wala pa yung bakuna natin, pero kung abutin ulit ng tag-ulan next year, ano yung nakikita ninyo magiging kalagayan ng inyong sektor? Ito, pag ito umulan ng malalakas, tapos may bahaan, may bagyo, ay di siyempre yung isang may outbreak ng TSF, mabilis kakalat dahil yung tubig kung saan pumapasok yan, kung saan farm, yung mga ilog. So, Magkakaroon posibleng ng kumalat virus. ulit ang ASF. Tama, pagka ang ilog nagkaroon ng virus, yung bahay, tubig na pupunta sa mga farm may virus, magkakahawa-hawa yan, pati yung ilog, pag may mga sawa, ahas, nakapunta sa farm, kung ano-anong hayop, daga, ay makakapagdala yan ng virus sa mga alagang hayop At ang na ating mga nakakapangamba kababayan. doon, baka umabot na naman tayo ng daan-daang libo na mga ikakal o kakatayin na mga na baboy na hindi mapapakinabangan ng publiko. Tama ka dyan, Weng, sapagkat napakatindi. Hanggat walang bakuna, ay talagang ikakal mo lahat yan. Opo. Kaya wag na natin sanang abutin yan. May pagkakataon pa. Halimbawa, dideclare yung commercial use ngayon. And then marami ang mababakunahan, may save natin yon Okay. bago dumating yung bahaan. Pero wala tayong savings. Kunyari, yung mga namamahalan na aabot ng 440 per kilo ngayon. Posible ho bang umabot tayo na baka 500 pesos na Oo. kada kilo? Pag gano'n, kulang tayo sa lokal na supply ng karneng baboy? Ay posibleng tumaas pa yan. Kaya ang akin lang pakiusap sa ating mga economic managers, sa mga nagsasuggest na itaas ay baba ang taripa, itaas yung volume ng minimum access volume Import po. ng pag-import, ay wala nang magagawa rin yan Kasi sabi ko nga, yung nangangailangan na imported, saturated na Oo. Ang kulang ay yung lokal Lokal, at sariwang baboy. Opo. So kailangan paramihin natin ang supply. Dadami lang yan kung marami ang magbabalik, mag-aalaga. Kailangan hayaan muna natin kumita ng kaunting oras. At yan sigurado ang magbibigay ng encouragement sa lahat ng mga magbababoy, backyard man o commercial, na kaagad bumalik dahil Opo. gusto nilang samantalahin na sila ay kikita. Magkano ho ang posibleng taas? Nakikita nyo? Kung hindi to asikasuhin ng mga economic expert o kaya yung ating bakuna ay wala pa. Pag tinamaan ulit tayo katulad nung last year, talagang nakakatakot ang magiging presyo niyan. Kung ngayon ay 440, 450 yung liempo, ang laman ay 400, pwede tumaas pa nga yan ng another 20 to 30 pesos siguro per kilo. Sana wag naman umabot ng 500 yung laman per kilo. Ayoko naman siyempre Yun umabot sa- ng gano'n. Hindi na ako bibili ng Oo. karne. Yung 1,000 mo, Congressman 2 kilo na Briones, lang. oo. Diyos Hindi, ko. ayaw din namin nun. Oo. Gusto Ang namin sira yun sa negosyo nyo, di ba? Tama. Oo. Kasi habang tumataas ang presyo ng aming karne, binebenta, ay siyempre kukunti yung makakabili sa isang kilo, 1/2 kilo na lang, 1/4. Tama. Ayaw din namin, gusto namin mas malakas ang demand para mas marami ang makapag-alaga ng alaga natin baboy. Alright. Oo. Good Sige luck po. po sa inyong industriya, Kong Nick, at sana mapapaspasan nga yung bakuna na yan. Parang ilang taon na natin pinag-uusapan yung bakuna Oo. sa ASF pero hanggang ngayon wala pa rin. Pero inaabangan nyo, di ba, Congressman, na at least maipasa na yan sa bain na. Oo, kung sakali. Para- Ayo, yan ang gusto namin. Oo. Kasi nga, simula na mapapunta sa FDA, yung mga desisyon Mm. tungkol sa gamot at bakuna, ay naging napakabagal ng implementation or approval Opo. ng mga kailangan namin. Alright. Congressman, maraming salamat po sa oras. Good luck po.
Ay, maraming salamat. Good morning. Thank you. Weng at Weng. Weng. Double Weng. Thank Salamat. you, thank Oh. you. Mabuhay kayo. Thank you, Nabuhay thank you. din po kayo. Mga kapuso, si AGA Party List Representative Nicanor Briones, Chairman ng Pork Producers Federation of the Philippines. Philippines. Hilingan, walang pinoprotektahan.